Kuya Cesar, kayo rin ho napipisil na mag-moderate sa debate ni na Tito Gingon at Blas Ople. Ano masasabi niyo rito? Maraming salamat sa iyo, Mark Logan, at sa inyong lahat. Ang masasabi ko'y tatanggapin ko ang kanilang alok. Magandang araw mga kaibigan. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang buhay ng isang taong nag-iwan ng malaking marka sa mundo ng radyo at pelikula sa Pilipinas, si Cesar N. Castro, mas kilala bilang Kuya Cesar. Isa siyang haligi ng Philippine Broadcasting at kilala bilang isang magaling na radio announcer, voice actor at aktor. Alamin natin ang kanyang pinagdaanan mula sa kanyang kabataan hanggang sa kanyang mga kontribusyon sa industriya at ang pamana niyang iniwan para sa mga sumusunod na henerasyon. Dito sa Pinoy Wisdom. Si Cesar N. Castro ay ipinanganak noong October 20, 1929 sa Sampaloc, Maynila. Lumaki siya sa isang panahon kung saan ang radyo ay ang pangunahing anyo ng libangan at impormasyon sa Pilipinas. Sa murang edad, nahumaling na si Cesar sa pakikinig sa mga programa sa radyo. Nakalaunan ay nagbunga ng kanyang pangarap na maging isang radio announcer. Siya ay nag-aral sa Far Eastern University, kung saan lalo niyang hinasa ang kanyang talento sa public speaking at broadcasting. Nagsimula ang karera ni Cesar Castro sa radyo noong dekada 50. Dahil sa kanyang malalim at karismatikong boses, agad siyang napansin at nabigyan ng pagkakataong magtrabaho bilang announcer sa iba't ibang radio stations sa Maynila. Hindi nagtagal, nakilala siya bilang Kuya Cesar, isang pangalan na kinuha mula sa kanyang sikat na programa sa radyo kung saan siya ay nagbigay ng payo, nagkwento at naghatid ng mga kwento at drama na minahal ng maraming Pilipino. Ang kanyang programa sa radyo ay naging tanyag dahil sa kanyang husay sa pagbibigay buhay sa mga karakter at kwento. Kabilang sa mga pinasikat niyang mga palabas sa radyo ay ang Gabi ng Lagim at Mga Kwento ni Kuya Cesar, na parehong naging paborito ng mga tagapakinig dahil sa kanilang mga kakaibang kwento ng kababalaghan at misteryo. Bukod sa radyo, sumabak din si Kuya Cesar sa mundo ng pelikula. Kilala siya sa kanyang mga pagganap bilang kontrabida sa iba't ibang pelikula noong dekada 60 at 50. Bagamat madalas siyang gumanap bilang isang mapanlinlang o malupit na karakter, nakilala at minahal siya ng mga manonood dahil sa kanyang husay, sa pagganap at ang kanyang malakas na presensya sa bawat eksena. Isa sa mga pelikulang naging tanyag dahil sa kanyang pagganap ay ang Patayin Mo sa Sindak si Barbara, 1974, kung saan nagbigay siya ng isang di malilimutang karakter. Ang kanyang husay sa pagganap sa harap ng kamera ay hindi maitatanggi, at dahil dito, patuloy siyang nagkaroon ng mga proyekto sa pelikula at telebisyon. Bilang isang tanyag na personalidad sa radyo at pelikula, hindi rin naiwasan ni Kuya Cesar ang mga kontrobersya at intriga. Ngunit sa kabila ng mga ito, nanatili siyang isang profesional at patuloy na nagtrabaho ng may dedikasyon sa kanyang craft. Ang kanyang integridad at pagkahilig sa kanyang trabaho ang nagbigay sa kanya ng respeto mula sa kanyang mga kasamahan at sa mga tagapakinig at manonood. Si Kuya Cesar ay pumanaw noong February 25, 1992 sa edad na 62. Ang kanyang pagpanaw ay nagdulot ng kalungkutan hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa kanyang mga tagahanga at kasamahan sa industriya. Gayunpaman, ang kanyang mga programa sa radyo at mga pelikulang kanyang pinagsamahan ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga sumusunod na henerasyon ng broadcasters at aktor. Ang pamana ni Kuya Cesar ay hindi lamang nakikita sa kanyang mga obra, kundi pati na rin sa kanyang dedikasyon sa sining ng pagsasalaysay at pag-arte. Ang kanyang boses ay nanatili sa alaala ng maraming Pilipino
at ang kanyang mga kwento ay patuloy na binabalikan ng mga mahilig sa radyo at pelikula. At diyan, nagtatapos ang ating pagtalakay sa buhay at karera ni Kuya Cesar, isang tunay na alamat sa radyo at pelikula. Ang kanyang husay sa pagkukwento at pagganap ay nagsilbing inspirasyon sa marami, at ang kanyang legacy ay patuloy na mamamayani sa puso ng mga Pilipino. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng mga dakilang personalidad sa Philippine Entertainment. Maraming salamat sa inyong panunood. Dito lang yan sa Pinoy Wisdom